Pag-uusapan natin yung mga update sa mga apektadong irigasyon at dam sa bansa. Kasama po si Engineer Eduardo Guillen. Siya ang Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Guillen, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa ating lahat. Alright, Engineer. Mainit po na pinag-uusapan ng mga dam natin ngayon dahil sa El Nino. Kahingi po kami ng update sa water-related projects ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ano-ano po ito at nasa timeline po ba ang mga proyektong ito? Well, ang kagandahan po na ito, ma'am, ay matagal po namin itong pinaghandaan at pinagplanuhan. So, yung mga projected namin na mga affected areas ay nasabihan din natin yung ating mga magsasaka na mag-diversified cropping. So, sa kabuuan naman ay marami rin po kaming na padagdag doon sa ating vulnerable areas na napatubigan. Kasi ang tala po namin noon, ma'am, is that aabot ng 20% sa irrigated areas natin ang vulnerable sa El Nino. Pero dahil po doon sa technique namin na AWD, o yung alternate wetting and drying, na kung saan nakakatipid po tayo ng 20 to 30% sa patubig natin, ay minimal po kung tutuusin ang tinamaan dito po sa ating irrigated areas po. Okay. Alright. Engineer, nakakatukayo ko pa pala, no? Sir, nasaan po ngayon tayo dito sa Balbalungaw Irrigation Project? Kailan po natin inaasahan na mapapakinabangan ito ng ating mga magsasaka? Alam natin kung gaano ka-importante po itong mga dams po natin. Well, yung Balbalungaw, ito po yung na-turnover natin noon kasama ang ating si President Ferdinand Marcos Jr. Ito po yung na-turnover na natin project. At pinapakinabangan na po ito ang ating mga magsasaka. At kami po ay may mga ganitong katulad pa nating mga projects na nilulunsad natin ngayon. At in fact, yung Solbec Dam na katulad din po nito ay pwede na rin po namin i-turn over yon, inaugurate. And then bago po magsuna ay i-turn over din po namin yung Halaor Dam dito po sa Iloilo po. Engineer, kamakailan po ay inilunsad naman ng NIA yung irrigation system project nyo sa Sultan Kudarat. Dito sa proyektong ito, ilan bang magsasaka ang makikinabang dito at kailan natin maaasahan matapos ang proyektong ito? Malaki po ito, ma'am, kasi ito yung Antong Dam ito, no? Merong mga mahigit 1,000 magsasaka ang makikinabang po rito, ito po ay sa tansya namin mga abutin ng kulang-kulang 2 taon ng implementasyon po ito. At magsisimula na po this year, in 2 months time, magsisimula na po ang construction nun ito. Malaking area po ito at talagang matagal na rin pong hinihintay ng ating mga magsasaka na maayos po itong project na ito. Okay, sa kasalukuyang epekto po ng El Nino sa bansa, sabi niyo po 30% po ang affected na mga irrigation system. Ano-ano pong mga lugar po itong mga apektado? Well, ang makagandahan po na ito, ma'am, yung itong Magat Dam natin ay awa naman ng Diyos, napatubigan po namin lahat yan, itong Maris area. Ito naman sa Angat Dam, yung firm up service area niyan, napatubigan din po namin lahat. Ang naging problema po talaga namin itong Pantabangan Dam natin. Of the halos kalahati po na ito ang vulnerable noon, ma'am, 50,000 hectares. Pero of that 50,000 hectares, ang actual lamang na hindi namin napatubigan ay 7,000 hectares. Meron din po tayong case yung napapabalita ngayon doon sa Bulalacca Occidental, Mindoro. Ay unfortunate po yun kasi talagang biglang nawala yung tubig doon sa ilog, na pati kami nabigla eh. So anyway, pinadala po natin yung ating mga backhoe, nagpadala rin tayo ng water pump para tumulong po sa ating mga magsasaka. At may 90 hectares din po na affected doon. Sa kalahatan naman po, ma'am, tansya namin wala pang around 1% lang ang affected doon sa area namin. Of the 20% na projected namin,
around 1% lamang po sa total area ng irrigated up service area ng NIA ang affected. Engineer, napaka-importanting usapin nga po itong ating paghahanda, no? Lalo na sa El Nino at sa climate change. Gaano po ba kahalaga yung kahandaan naman ng mga local government units po at ano pong mga proyekto nyo dyan sa NIA para i-assist po ng ating mga local governments at the local level para maging handa yung mga komunidad po natin sa epekto ng El Nino? Napakahalaga po ang papel ng LGUs po dito. Bilang dating mayor, alam na alam ko po yung dapat na paghahanda rin ng ating mga local government units. Pero ang totoo po niyan, ang lagi ho namin daing noon ay of course yung kakulangan ng pondo. Lalo na po yung mga nasa probinsya, ano po, itong mga third-class municipalities, fourth-class, fifth-class, ay hindi talaga kaya na isakatupad yung mga marami pong projects para sa infrastruktura ng irigasyon. So kami po sa NIA ay nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para matulungan po natin sila na mapunduhan yung kanilang mga proposed projects. At ang instruction ko po sa ating mga regional managers, kasi alam po naman natin, sir, na itong Municipal Development Council ang importanteng pagsisimula ng mga proposal projects. So ganun po ang ginagawa natin, bottoms-up budgeting. Nakikipag-ugnayan po tayo sa mga LGUs. Engineer, ang dami nyo na pong proyekto dyan sa NIA, no? Ano po ba yung mga na-turnover na po ng mga proyekto at sino po ba yung mga nakinabang na dito? At ano po yung nakikita nyong mga regions or mga lugar na mata-turnover po siguro this year sa mga projects ng NIA po? Monthly po kami, ma'am, nagte-turnover ng mga projects. In fact, dito sa Bulacan area, kailan lang kami nag-turnover, mga 170 projects yung turnover namin dito sa Central Luzon area para, And monthly po yan, tuloy-tuloy po tayo nag-turnover ng mga projects. At next month, pupunta naman kami ng Mindanao area kasi meron tayong inaugurate po doon at the same time, ito-turnover din ng mga project. Dito naman po sa Northern Luzon, itong Solbec Dam sa Ilocos Norte, katulad nga po ng Balbalongaw Dam, ito po ay ito-turnover na rin po natin. So, tuloy-tuloy po ito at marami po kaming nasimulang malalaking projects dito sa NIA, lalo yung mga reservoir type dams na siyang kailangan talaga ng bansa natin. Kasi tingnan niyo po ang kahalagahan ng reservoir type dams. Hindi na tayo lalayo, itong Magat Dam na lang at saka itong Pantabangan Dam. Yung Magat Dam, mag-50 years na yan. Yung dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. pa ang nagpagawa niyan. Pero yung mga yun, ang malalaking lang na dam. Kaya ang gusto ng ating Pangulo ngayon, dahil na itong food security ang number 1 sa kanyang 8-point socio-economic agenda, ay magtayo pa po ng marami pang mga reservoir type dams para pag tag-ulan, meron tayong nakakapag-ipon tayo ng tubig at nakakabawas po sa epekto ng baha. At may magamit naman tayong tubig pagdating ng tag-araw. So yun po yung ating tinututukan po sa NIA ngayon. Ang kagandahan po sa NIA pala ngayon ay meron na kami bagong yung design and build manual para ma-shorten po yung implementation ng mga projects natin by average of 3 years. Kaya mapapabilis po yung ating pag-implement ng mga projects sa NIA. Okay, so yung mga iba po ay iti-turn over, yung iba mga 3 years pa, it would take 3 more years. What about yung needs po ngayon? Meron po ba kayong mga estratehiya upang maibsan kahit papaano po yung epekto ng El Nino sa ngayon para po sa agriculture sector ng ating bansa? Kaya po nang nasabi ko nga mo, meron tayong yung mabilisan po, yung AWD po na technique natin ay nakapag-tipid po tayo ng mga 20 to 30% na tubig dito. Kaya sa mga vulnerable areas po natin, marami po tayong napatubigan. And of course, may ibinigay ang Kongreso sa atin additional na pondo para sa pagko-construct ng ating mga solar pump with drip irrigation and fertigation po yung iba. So ito po yung mabilisan po nating mga proyekto. But of course, ulitin ko, yung mga pang long-term project natin, ito po yung mga reservoir type dams. So ito naman solar pump, mga 3 months lang ang average po para magawa namin isang unit. So napapansin po natin,
every month, madami po kami na iti-turn over ng mga projects. Sir, yung solar pump na sinasabi ninyo, syempre kailangan nyo ng tubig. Paano kung walang tubig? Saan po kukuha ng tubig? Ito po yung sinatawag natin na ground source na po ito. Meron pong gamit ang NIA, yung georesistivity equipments natin. Nalulocate po namin kung saan may groundwater, pwede po tayong mag-drill. So yun po ang ginagawa natin. Yung iba naman po ay surface water lamang. Doon po sa aming mga projects na isasagawa ngayon, mga 70% ay surface water lang naman po. Kaya mabilis po ang construction nito. Nakakatuwa, engineer, no, na at least meron tayong mga projects na alam natin mabilis at talaga sana ma-address itong panahon ng tag-init nitong El Nino natin. So, mensahe na lang po ninyo para sa ating mga kababayan. Well, unang sa lahat, talagang malaking pasasalamat po ang NIA sa Kongreso, ma'am, kasi sa pamumuno po ni Speaker Romualdez at ni Chairman Saldico, nadagdagan po yung budget natin, halos na doble nga po. Kaya tuwang-tuwa po kami at ito na may nagagamit natin ngayon para sa ating pagtugon dito sa El Nino. At ang mga irrigators association natin, mga farmers po natin ay tuwang-tuwa po sila, no? At nararamdaman naman nila yung pagtulong ng gobyerno ngayon sa kanila. So kami naman po ay patuloy po na tumitingin ng mga projects po na para madagdagan pa itong ating irrigated areas at marami naman po kami sinisimulan at tine-turn over po monthly. So magtulungan lamang po tayo. Alright. Sir, may pahabol na tanong lang po mula kay Ivan Mayrina ng GMA7. Inaasahang mas titindi pa ang epekto ng El Nino sa susunod na 2 buwan. Kumpiyansa po ba kayo na sa patuloy na patuloy po nating matutugunan ang pangangailangan ng ating mga vulnerable areas, lalo pat may mga lugar na tulad ng mga sinabi ninyo? Oo naman po, kasi madami na pong nag-aani sa ating mga farmers ngayon. At alam naman po natin, by March, April, nakaani na po kami. Pero alam niyo po, ang totoo niyan, ito may ibinigay din kasi na budget ng Congress sa amin para sa contract farming. Ilo-launch po namin ngayong March. Sipin po ninyo March. Maglo-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. So, itong March, may 40,000 hectares po kami na sisimulan pong ilunsad para po naman sa ating contract farming. Right. Muli maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Thank you po.